Pakita ko muna dito kung saan yung location ko ngayon. So dito po, yan mga ka-angel, may bagong community na naman na tinatayo dito sa southeast area. Malapit po ito sa Siton. Yan po. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod ninyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel, at ating pag-uusapan ngayon at sisikapin nating magbibigay ng comment or opinion yung tinanong sa atin nung mag-cross tayo ng border sa US, United States. Tulad po yung i-base po natin yan doon sa na-upload natin. Bakit yun yung mga tinanong sa atin nung nag-cross tayo. At almost 100% po ay the same question nung mga nauna nag-cross kami. Yun yung mga tinanong. May isa lang na question doon na I think hindi natanong sa akin sa isang border. But sometimes some questions are random but still included sa kanilang protocol tsaka sa SOP, sa standard procedures nila. So yeah, sisikapin natin ipapaliwanag at magbigay ng opinion po doon at makatulong po sa inyo pagka at least may idea po kayo kung bakit iyon yung mga tinatanong at bakit very important sa kanila yun. So I think yung sa US side ay almost similar also pagka naman po pumasok kayo ng Canada side. So meron tayong video dyan din sa Canada side, but yun po yung pinakalas ko na i-upload na siguro pagkatapos na natin lahat na ma-upload yung mga US store natin. So umpisa na natin mga ka-angel. Ay nga pa pala mga ka-angel, bago tayo mag-start sa ating topic ngayon, ay ipapakita ko muna dito kung saan yung location ko ngayon. So dito po, yan mga ka-angel, may bagong community na naman na tinatayo dito sa southeast area. Malapit po ito sa Siton. Yan po yung builder, Cedar Glen Homes, Genesis, Partners Home, Sterling Homes. Yung mga builder dito. At pagka gusto niyo po itong location na ito, ay pwede po kayo mag-inquire dyan. So maganda po. Ito po yung sa south area. Malapit po ito sa Deerfoot Trail na going to the south. Ang exit is yung 212 Avenue. So pwede kayo mag-inquire dyan mga ka-angel kung gusto nyo. So ayan po yung ito po ng sinasabi ko, yung Calgary po, mauubos na po ang lupa sa katatayo nila ng mga bagong community dahil marami pong lumilipat dito mga ka-angel. At marami maganda dito yung ambience mga ka-angel. Mountain at saka malapit sa Banff tsaka Jasper. So yung mga angel, at sa Calgary ngayon ang temperature nasa 20 more or less 25 degrees ngayon. So hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. So going back po tayo sa ating pag-usapan ngayon mga angel ay diretsahan na natin mga angel. So pagka nag-cross tayo ng border ay of course kailangan nating i-check yung documents natin, yung passport especially. Pag po Canadian citizen po kayo, they only need your passport. Of course, dapat valid. So pagka po permanent resident, they need your kung yung passport nyo, kung saan kayong country, kung let's say Filipino, Philippine passport, at saka yung US visa na kailangan valid po siya. I think US visa B2 is valid for 10 years. The same with the B1, I think yung business visa. So kailangan po, halimbawa naman po
yung visa nyo nandun sa passport na expired na, so dalhin nyo po yun kung saan naka-attach po yung visa. Dalhin nyo yung bago na passport, dalhin nyo yung lumang passport kung saan naka-attach po yung US visa. Kasi siyempre titingnan nila kung valid pa yung visa ninyo. So sa US, kung Canadian citizen, so pagkalimbawa po more than 2, 3 or 4 kayo, mas maganda ba kung ihanda nyo na yung passport ninyo, hindi yung parang patong-patong lang na ganun. So i-open nyo yan at i-ready nyo na doon sa first page na meron yung mukha nyo, yung information nyo. So naka-fold ng ganun, naka-open na. Then yung next, for example sa asawa ninyo, ilagay nyo, isingit nyo na doon sa first page, parang patong-patong siya sa yung mga first page. Tapos yung mga chikiting ninyo ganun din. So halimbawa sa misis mo, inopen mo na yung first page, then ilalagay mo, isisingit mo naman na yung passport din ng anak mo. Kung may dalawa anak nyo, yung first page ulit ilagay mo na naman doon. So para siyang kumbaga na open na, parang salpak-salpak mo, parang ganun. Para ganun po kasi yung sa officer, para mas madali sa kanilang i-check at siyempre ready, hindi siya may stress. Baka po pagka magulo po yung pagbibigay nyo, huwag nyo na pong lagyan ng mga kung ano-anong mga mga angel, yung mga design yung passport. Tanggalin nyo lahat ng mga design na yun, yung parang passport holder, mga ganun, tanggalin nyo na. Ganun na yung gagawin nyo, i-ready nyo yung parang patong-patong na ganun, na first page, ganun, para mas madali sa officer, para hindi siya may stress at matutuwa siya. Baka less questions lang ang gagawin sa inyo. So ganun kasi ang ginagawa ko nung una po, kasi hindi ganun ang ginawa ko. Nung ibinalik na sa amin, ganun yung ginawa niya. So after that, ganun lang ginagawa ko lagi pag nagbibigay ako. So parang mas madali nilang i-check sa system nila. Kasi po, pagka ganun nila, ikaw, ganun lang, madali lang, hindi niya isa-isahin na i-open. So yun, at the reason of course na bakit passport, i-check nila yung kung may mga criminal record ka, kung entry exit ka sa US, kung may mga naging ginawa kang hindi masama dun nung nag-US ka, kung nakailang entry ka na sa US, like that, yung mga criminal especially, kung ikaw ba ay kung ba yung last exit mo ay nabigyan ng parang note na itong tao ito hindi na allowed bumalik sa US, mga ganun. Lahat po na bagay na magiging hadlang o yung bad record sa iyo ay makikita sa system nila. So yun yung passport. Sa doon po naman po sa US, sa mga Philippine yung mga permanent resident, so I think they need to pay something in the first entry. At first time payment lang po yata yun. And the next succeeding, kung babalik ka pa ulit, ay hindi ka na magbabayad. So tulad po nangyari sa mga friend ko, parang ganun. Pero one time payment lang po yun at di naman po kamahalan. So yun mga ka-angel. At balik na tayo dun sa question. So additional tip pala mga ka-angel, bago tayo pumunta sa topic natin, make it sure po, aside from checking your condition yung car nyo, kung nasa condition siya, make it sure po, double check nyo po, mahirap po ma-frame up. Let's say, for example, may nagloko-loko, naglagay ng droga sa ilalim ng car ninyo, hindi mo alam, hindi ka naging aware, pag dating mo dun sa border, kasi may scanner yan, mga x-ray machine, nakita nila may drugs ka doon sa chassis, for example, sa ilalim ng siningit doon, ayari ka na. So, you are subject for investigation na. So make it sure po na kailangan natin i-double check ang car natin sa mga singit-singit, na wala pong mga prohibited items o restricted item, para safety po tayo. Same thing, especially pag nasa US na tayo, i-double check lagi natin before crossing the border. Make it sure na okay yung car natin, wala talagang mga pinaglalagay kung ano, especially sa pupunta tayo sa mga lugar o mga states na talamak po ang droga. So yun. So additional tips mga ka-angel, at make it sure na yung mga karga yung parang
yung nilalagay sa taas ng car na ay yung container na inilalagay sa taas, make sure na nakalock lagi yun, na talagang hindi pwede masingitan. At i-double check nyo lagi din yun, baka kasi lalagyan ng droga yung mga local kong tao, yari na kung nasa border kayo, may scam kayo, ganun. So yun mga ka-angel. So yun, going back po tayo doon sa first question na how many people on board. Sabi nung officer sa amin ay tatanungin niya, very important, kung ilang tao, kasi doon niya malalaman. Siyempre kailangan magtali sa passport na binigay mo. Kung 5 kayo, 5 din yung nakasakay, at saka kung ilang adult, at saka ilang kids. Kasi po, para po maiwasan ang human trafficking, kaya po tinatanong yung mga ganon. Kasi pagdating nyo po ng Canada, kung dineclare mo sa US side ay 5 kayo, 2 adults, let's say 3 kids, balik mo ng Canada side, border, tatanungin din sa inyo yun. Kasi, at saka sa window sa likod mo, hindi ko dito sa driver side, open po pala yun para makita yung nakasakay dun sa likod. Ay, for example, 3 adult, 5 pa rin kayo nakasakay, pero 3 adult na at 2 kids. So, nung pumasok ka sa US, ay 2 adult, 3 kids. So, bakit ganon? Naging 3 adults na. So in that case, ayan na yung human trafficking na issue. Kaya kailangan kung 2 adults, 3 kids din kayo babalik. Ganon din, the same quantity. If ever man may sumakay sa inyo na isa pa, let's say van yung dala ninyo, 7-seater, kailangan ay valid reason lang naman yun, documentation kung bakit naging 6 na kayo. As long as there's an explanation, valid explanation bakit may sakay na kayo. So yun, yung mga human trafficking, uso po ngayon. Tsaka yung mga, alam mo na, yung sa mga pornography na mga chikiting. So yun mga ka-angel. So next na tinanong niya ay anong license plate daw yung sasakyan namin. So sabi niya, ang nag-appear ang nakikita niya is Saskatchewan license plate. Pero sabi ko, is an Alberta license plate, sir. So hindi po tinanong ito sa akin sa other border nung mga unang US travel namin. Ang tinanong sa akin ay saan kami nakatira. So dito naman ay yung license plate. So like I said, it's a random question, but still in their protocol, yung mga SOP question nila. So maybe hinuhuli niya lang ako na yung kumbaga yung pag-transport po ng illegal car sa US, mga ganun na style ba. Kaya alam niya na yon, hinuhuli niya, baliktad lang yung question. Kasi tinatanong lang tayo ng officer pero alam na nila ang sagot. Hinuhuli kung paano tayo magsagot, at kung magsinungaling tayo, doon tayo mayayari at mapupull over po tayo, your subject for investigation. So yun, at sinabi ko na kanya na isa Alberta license. So wala namang problema po doon, at totoo naman. Yung yayo para yung car smuggling, car theft, nakaw, ganyan. So pagkapo kasi, at halimbawa ninakaw kasi yung car, may chassis number po yan. So pag dito po ibebenta o ano, mas mahirap kasi high tech po yung kumbaga, o mas mahirap po dito ng mga car smuggling. So ang ginagawa, itatransport po nila yan doon sa ibang bansa, yung pagkaninako po yung car. Kaya ganun po yung mga iniiwasan nila, yung ganung mga sistema, kaya tinatanong din yung mga ganun. So at yun mga ka-angel. At after that, yung next question niya ay anong purpose o saan tayo pupunta sa US. So ang sinabi natin, pupunta po tayo ng California. So be honest po, anong purpose at anong gagawin ninyo. Pagka po simple lang po, ang lagi kong sinasabi, yung magmamasyal, tourist, mag-check ng mga tourist spots, that's it.
wala namang problema sa kanila yung ganon. Basta sabihin nyo exploring the tourist spots, like for example in California, like, kung gusto niya ng specific, sabihin nyo Disneyland, kung mga bata LA, Hollywood, like that. So kung tatanungin niya pa kung saan banda, so at least magbigay kayo ng city, particular na city sa states kung saan kayo pupunta. At tatanungin din niya kung ilang araw. So it's not necessary naman na talagang exact talaga yung ano, at least magbigay kayo ng specific na date. Kung 1 week, hindi na, wala pong problema yon kung hindi nyo matupad yung 1 week. Maintindihan naman nila yon na baka nag-extend kayo at nag-enjoy kayo. Kasi po pagka po sa US kasi, like sa allowed as a Canadian citizen or like a permanent resident, allowed po kayo doon sa US na mag-extend. I think maximum is 6 months. But pagka po gusto nyo pang mag-extend tulad po na nabanggit ko, upon crossing the border, you need to apply for an extension. Isabihin mo yung valid reason doon sa pinakamalapit po na immigration office after crossing the border. So maximum 6 months po naman po yan. So okay lang po yan na hindi nyo matupad yung sinabi nyo sa officer. Inonote lang naman niya yun sa system, pero legal pa rin naman kayo kasi 6 months po maximum. So yun yung tinanong sa akin that time. So sinabi ko, punta kami ng California, Sacramento, bibisitahin yung auntie ng friend namin. So same thing nung mga una, sinabi ko punta kami ng Los Angeles at punta kami ng Disneyland. Ganon, same thing nung nag-Washington kami, punta kami ng Seattle, exploring the city, exploring some tourist spots like that. That's it. Wala namang problema. Basta may valid reason ka anong purpose mo sa US. Kasi po, para alam nila kasi na hindi tayo gagawa ng mga masasama doon at yung magtago-tago o parang alam mo yun, parang mag-TNT ka, parang ganyan. Kaya tinatanong din nila yon para alam din nila na babalik kayo ng Canada. Siyempre, hindi na kayo mag-i-stay doon. Kaya tinatanong din na ano yung purpose natin. So wala pong problema yung mga ganun. Sabihin nyo lang yung totoo, wala pong problema. At yung next question niya sa akin ay yung nagtanong siya kung nagdala daw ba tayo ng items na parang i-transport natin at parang ibigay natin sa US, parang ganon. So sinama natin wala, at mga items lang natin na like yung mga food yung sinabi natin. Kasi po baka po kasi nagdadala tayo ng items na prohibited din sa kanila, at saka big amount of items na taxable at kailangan na subject for investigation siya kung magkano po yung halaga at kung makaka-apekto rin po sa kanilang bansa. Yun yung mga purpose, kaya tinanong niya yung mga ganon. Subject for tax kung big amount of money o big yung value po ng transport natin, at saka siguro kung food ay baka po maka-apekto po to sa agriculture sa nila. Saka yung tinanong din niya kung mayroon kaming fruits, especially citrus. Ang citrus po mga ka-angel ay yung mga oranges, mga lemon. Kasi po pala dahil po yung mga citrus ay ini-sprayan ng mga insecticides, ako bagalapitin ng mga peste, yung mga ganun. Kaya pagka po ganun, yung mga eggs maari pong tumubo or mag-stay doon sa mga small pores po ng mga yung balat po ng mga prutas na yun. At pagka i-transport po natin yan, let's say for example ay microorganism na yung mga talagang nakakasira sa agriculture o sa ecosystem, hindi natin makita by eyes, microscope ang kailangan. Pagka i-transport natin, maka-i-transport niya po yun, yung mga microorganism na yun, at may halo dun sa agriculture nila at makakasira ng ecosystem at saka agriculture. Kaya meron din po nangyari daw kasi sa California noon, nag-transport po ng isang pasahero to California, and
na-infect po lahat ng pananim doon ng nag-worth $100 million po yata yung naging equivalent nung nasira. Kaya lalo silang naging stricto na dapat pag sa citrus, very risky po pala talaga yan pala sa mga peste. Unlike po sa other fruits like watermelon, melon, cantaloupe, hindi masyado. Kaya pinagbabawal po pala nila yan. At saka yun, at saka yung sinasabi ko yung egg mga ka-angel, at lapitin din po ng mga microorganisms yan. Parang yung lagi yung ina-example ng foot and mouth disease na, tsaka yung meat mga ka-angel, fresh meat tsaka fresh egg bawal po dahil bacteria, viruses, fungi and everything mas madaling kumapit. Hindi natin makikita, kala natin malinis, especially yung egg. Kala natin, yung egg mga ka-angel, marumi yan. Kala natin mali, kayo lang natin hugasan lagi yan. So lapitin sila, madaling kumapit yung mga microorganism. Same thing, baka mag-transport sila ng mga viruses at maka-affect sa agriculture at ecosystem nila. Kaya kinonfiscate po nila yung itlog natin, which is okay lang dahil it's around $2-3 lang naman. At bumili tayo sa Montana, mas $2 lang din naman yung ano. So bumili na lang, pagka ganun po mga ka-angel, na mag-camping man tayo o bumili na lang tayo, pagkatawid natin, doon na tayo bumili, okay lang. Kunti lang naman po, hindi pa rin siya. Kasi sa Montana mag-camping tayo dyan, mura lang ang mga bilihin dyan. So yun ang ano, kung bakit tinanong niyo sa akin yun mga ka-angel. So additional, ayun po mga ka-angel, basta po naluto daw, naluto yung karne o naluto yung itlog, okay lang daw po yun. Kasi naluto na namatay na yung mga virus, halimbawa kung may bacteria na. Siyempre pag mainit yan mamamatay, di ba? So okay lang yung mga ganun kasi nakook na napainit na. So okay lang daw yun. May ulam po kaming dala, kinain namin habang papunta sa California. So yun, okay lang po yung ganun. Uncooked, press, tsaka press bawal, pati isda po. So ang next tinanong niya sa akin ay magkano daw yung pera namin dala. So wala po kaming usually pagka nagta-travel kami mga ka-angel, we only use credit cards at mas convenient at mas madali, tatap mo lang ganun or insert, that's it. Wag po kayong magdadala ng cash as much possible. Kung magdala man kayo ng cash, US dollar na lang na $5-10 or maybe $20 like that kung may mga babayaran kayo ba sa US na cash. But most lahat naman US, Canada is high-tech na tayo, machine ang ginagamit na mga ka-angel. So usually tap insert lang kami. So bakit po tinanong niya yon? Kasi lahat sa naman po sulok ng mundo siguro ay yung money laundering. Ang maximum allowable na madadala sa US by cash is $10,000 at same thing din yata dito sa Canada side, $10,000. So if you are carrying above that money, above yung amount ng money na yan, you need to declare it. Otherwise you are subject again for investigation and penalty. Baka ma-penalize po kayo, malaki po yung mumulta. So i-declare nyo na lang po, wala pong mawawala. At be honest lang, kasi sabi ko nga, nobody's perfect. They can understand you and then they will help you kung ano yung mga pagkakamali ninyo. So yun, tinasabi namin, I have only $5, tapos $60 yata yung nasabi ko dun na Canadian dollar, which is very small amount of money na cash. And sabi namin credit card yung pera namin. So pero pag may 10,000 po kayo sa bank account po ninyo mga ka-angel, lalay say for the same, no, it's okay, that's okay. Kasi nandun sa bangko nyo yun yung cash na dala-dala nyo, kumbaga sa attached case nyo, sa bag nyo, o sa Hermes, o sa LV na bag na may $10,000 kayo, more than yun ang mga subject for investigation na bawal. Kasi money laundering, nagtatransport kayo ng pera na baka maaaring yung pera na yun ay galing sa nakaw, mga ganyan na reason. So yun mga ka-angel. So yun, yung tinanong na naman sa akin, next question niya ay meron daw ba kaming mga liquor or mga cigarette, tabako, ganyan. Sabi namin wala. Kasi po may may maximum allowable lang po yata yung pagka nagdala ka.
Kung more than that, I think you need to pay for taxes like that, or they need to confiscate like that. So may maximum allowable po yan, at hindi po kailangang marami kung yung kailangan magbayad ka po ng tax. Vice versa, ganun din po sa Canada. So may ganun po yung kaya, at saka especially po sa drugs, alam naman natin na bawal yan sa US at saka sa Canada. So meron po silang tinatawag na prohibited. Ayun po yung mga items na bawal talaga i-transport o dalhin. Iba po yung restricted. So yung restricted ay inaalaw po nila yun as long as you need to get a permit. Kung for example transporting to the US, doon sa siguro custom office ng US, na hihingi ka ng permit para i-transport mo yung isang bagay. That's reasonable. So parang example lang po yun, no? So kukuha ka ng permit para may transport mo siya. So may mga prohibited na items na bawal po talagang makaka-affect po sa security po ng isang bansa. So yun mga ka-Angel, yung natanong sa akin, at tulad ng sinabi ko ay lagi po tayong maging honest at i-declare natin lahat ng dala-dala natin. Wag lang pa tayong magdala ng sobrang dami na pag hindi naman natin kailangan, especially po sa mga bagay na hindi tayo sigurado. Basahin po natin yung website ng US Custom and Border Protection. Sa website po nila yan. At saka po kailangan din po basahin natin siyempre yung Canada side. Yan yung Canada, yung border services nila, Canada Border Protection nila, sa website nila, po para malaman natin yung mga bawal din dalhin sa Canada side. So yun mga ka-Angel, ang aking naging opinion at aking experience sa pag-cross po ng border, na alam mo yung madali lang naman po yan eh. I mean, sinasabi ko, kumbaga compare po sa plane, sa byland is very quick lang talaga yan, kasi alam nila may dala-dala kayong car eh, na alam nila na yung talagang babalik pa talaga kayo ng Canada, at saka yun na nga yung gamit nyo, mas madali kayong kumbaga matrace. Kung by plane kayo, pwede kayo kung saan kayo pupunta eh. Kung may car kayo, madali lang matrace. May mga CCTV na sa mga area kung saan last nakita itong car, ganyan, everything. So ganun, at yun may mas parang kumbaga mas maluwag konti sa land kaysa sa plane. Kaya yun mga ka-Angel, at yun mga ka-Angel, at kung mahilig kayo mag-travel, pagka nahihirapan kayo pupunta ng US, pumunta kayo ng Canada. Pagka nakuha yung permanent resident ninyo, then it's easy for you guys to go to the US na, kasi magkatabi na lang yan eh. At paano na lang kumbaga pupunta ka lang sa isang city ang dating, magkukross ka, kasi Canada and US, they have a very rich historical relationship. Na long time ago ay talagang na sila, body na sila, friend na sila. Kaya sinasabi ko, yung Canada-US border ay pinakamahaba sa buong mundo yan, na border na unprotected ang dating. Na for example mga ka-Angel, ito, for example dito mga ka-Angel, sa mga bahay na yan is Canada, dito ay US, street lang yung naghahati mga ka-Angel, tatawid ka na lang dyan, border na. Meron po dyan sa alos dito sa British Columbia, saka sa Ontario may mga ganyan. Kaya po mga ka-Angel ay talagang maganda yung relationship ng Canada US, at iba po ang sistema pagka sa mag-cross kayo ng Mexico. Kaya mas strict po doon, hindi kumbaga yung border. At kung dito sa Canada US, mas almost the similar lang naman yung sistema nilang dalawa. At kaya ganun mga ka-Angel yung So yun mga ka-Angel, at ang naging video natin ngayon, at sana nakatulong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, kung may mga na-miss man akong sinabi, kasi tulad ng sinasabi ko, live ang dating.
kung ano yun na yung pumapasok sa isipan ko na ating napag-alaman. So yun muna mga ka-angel, ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it really works. At antabayan nyo po yung mga next video pa natin sa US travel natin sa California, sa LA, and then we went back to Canada, sa Idaho, marami pa po. At saka last, yung sa border na po ng Canada, nung nag-cross na tayo, share ko po yun kung ano yung mga question din sa atin nung bumalik tayo. Okay mga angel, see you in the next video. Ingat po kayo, ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po at may God bless you always hanggang sa muli. God bless po.